Ang dami ko nang na-experience kagaya nito, namamatay kapag binitawan yung knob. Ayan o. Hindi lang Renshaw ang mayroong thermocouple, pati rin sa gas rin mayroon ding thermocouple. Ang unit natin medyo luma na kaya marami na siyang palya. Yung tangke natin, ito yung tinatawag na snap-on. Sa pagkabit ng regulator, hihilain mo lang to siya pataas. Tapos sabay salpak dito sa kanyang nozzle. Tapos pag nasalpak na, ibaba mo lang yung itim na to para mag-lock. Be sure na wala siyang leaking para walang problema yung unit natin. Ikakabit lang muna natin itong hose para sa pagtesting ng unit. Para malaman natin kung ano yung problema sa unit niya. Sa tangke, maraming klase. Mayroong digripo. Mayroon din kagaya nito na snap-on. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Yung pagsindi sa unit na mayroong thermocouple, dapat hinuhold ito siya ng ilang segundo, 5 to 10 segundo, para mag-init yung thermocouple natin. Yung purpose ng thermocouple, para hindi mamatay yung apoy, kagaya nito. Pero ang nangyari, namamatay siya. Ang kagandahan sa unit na mayroong thermocouple, maski nakabukas yung knob natin, pag sinindihan dito sa kanyang burner, wala siyang gas na lumabas. Kasi nga, hindi pa uminit yung thermocouple natin. Yun yung trabaho sa safety device. Kagaya nito, nakabukas yung knob natin, pero wala talagang gas na lumabas dito. Dahil dito sa kanyang safety device ito, or thermocouple, kung ano man tawag niyo sa inyo yan. Nakabukas yung knob natin. Ito, pag ipupus ko to siya tapos maglagay tayo ng apoy, automatic may apoy siya kaagad. Kasi nga nakabukas na tayo ng knob. Ayan o. Halimbawa, ito, ulitin ko. Mayroon talaga siyang apoy kasi naka-on na tayo eh. Maski i-hold mo pa to ng ilang segundo, namamatay pa din siya. Yan yung trabaho sa safety device. Ito i-off natin tong knob na to. Ito naka-off. I-on natin dito sa high para malakas yung apoy. Tapos sabay sindihan natin dito sa kanyang head burner. Di ba wala talaga siyang apoy? Walang gas. Hindi nagsusupply yung gas. Yun yung kagandahan sa unit na mayroong thermocouple or safety device. At ito pa halimbawa lang halimbawa, okay yung unit mo. Pag okay, di ba tuloy-tuloy yung gas niya. Just in case na nagsaing kayo sa open area lang, tapos malakas yung hangin, biglang namatay yung apoy. So, hindi ka na mag-alala kasi pag lumamig yung safety device natin, automatic kinakat niya yung gas. So, wala na siyang gas na lumabas dito. Kung napapansin nyo dito sa kanyang crown, ang daming pula. Ito, halos na puno na yung butas eh. Magkabilaan, halos, tinan nyo na, ang dami. Kalawang yan eh. So yung kalawang na yan, galing yan doon sa kanyang takip. Masyado na kasing kalawangin yung takip niya. Kaya nahuhulog dito na punta. Ito yung takip na to. Dapat nilinisan yan once a week. Pag naglinis kayo nun, huwag niyong linisan agad or basain agad na mainit pa kasi baka ma-deform. Nagka-problema yung head burner natin, yung mga caps natin. Nadi-deform kasi yan eh. Dapat pag nilinisan nyo, yung medyo malamig na siya. Sabunan, kuskusan, tapos patuyuin sa kamo ibalik. Itong mga kalawang na to, ang laki ng epekto sa unit mo. Ando na yung medyo mapula yung apoy. Tapos kuminsan pulang-pula na talaga, tapos ayaw pa magsindi kasi nga natatabunan na yung butas. Yun yung mga possible cause nun. Lalo na pag doon siya sa gitna na tambak, mas lalong nagka-problema kasi yun nga ang dahilan bakit ayaw nagsindi yung natin unit. Itong gitna na to, ito yung nozzle niya. Ito, lilihaan ko lang kasi parang nangingitim na siya. Ang daming
Parang ano ba to? Anong tawag nito? Siguro yung nagsaing kayo tapos umapaw yung sabaw o dito siya napunta. Tapos natuyo. Ayan. Nagbara yung ano nozzle. So baka ito yung problema. I don't know, pero sana ito lang kasi sa ganito kasing klase na palya, tatlong posibilidad eh. Una, dito sa kanyang nozzle, ito yung nililiyaan ko. Yung pangalawa, baka dito sa kanyang safety device or thermocouple. Yung pangatlo, doon sa knob, baka nagpalya na yung knob. So I don't know, dapat maisa-isa natin to. So dito naman sa gitna, kailangan natin sundutin. So gumamit lang tayo ng hibla ng wire. Ito yung bronze. Mas maliit pa yata ito sa buhok. Kung mayroon sanang string sa guitar, yung pinakamaliit, baka pwede dito. Basta mas mainam kasi kung stainless yung gagamitin mo eh. Hindi ka takot na maputol. Dapat itong nozzle na to, sinusundot mo to ng kasi mukhang nagbara na yung niya, yung pinaka nozzle. So halimbawa nagsundot kayo nito tapos matigas, hindi siya masundot kasi hibla lang ng wire yung ginamit natin eh. Dapat kasi stainless yung ginamit ko. Wala tayo nawala. Dito kasi yan eh, yun sa gitna. Kung napapansin nyo, hindi siya sumindi. So dapat sinusundot nyo to. Kung halimbawa nagsundot naman kayo tapos hindi siya makuan, gagamitan nyo ng yung alam mo yung pang anti-rust. Isprehan nyo muna para lumambot yung mga dumi dyan, kung ano man yung mayroon dyan, yung mga naka-distract dyan sa butas na yan. Dito sa gilid, medyo hindi naman siya masyadong nagbara kasi nasa gilid eh. So hindi siya masyadong kuana ng kung anong mga hard object yan na laglag. So pero nilinisan ko na rin siya para swabe yung labas mamaya kung sakali dito man yung may diferensya. Diba? Ganun lang yung pag dapat matyaga ka lang talaga kasi mahaba yung pasensya mo dito. Tapos dito sa kanyang crown, dapat linisan mo talaga to kasi yung mga korosyon na yan, maski maliliit lang yan, pag pinabayaan mo yan, lalaki yan eh. So mangyayari, kakainin niya yung crown hanggang sa magbutas-butas ng maliit. Alam naman natin yung gas, maski maliit lang yun ng gas or kaya butas, lulusot talaga yan. So magka-diferensya. So tatanggalin lang nyo yung na yan, mga korosyon na yan. Yung gagamitin mo na liha na yung pinaka-pinong-pino para hindi siya masyadong magasgas. Huwag mo masyadong diinan yung yung liha, baka kasi ma-good mo ng maigi yung crown niya. So baka hindi na siya ma-fix doon sa kanyang head burner, parang lumuwag na. So dapat dandahan lang, linisan mo lang to siya, maski once a week pwede naman linisan mo to eh, once a week, para mapanatili yung ganda ng unit natin, diba? Napakamahal na kaya ngayon yan. So linis-linis lang pag may time. Kasi dito sa kabila, grabe ang dami na talagang kalawang. So matyaga ka lang talaga dito. Since na wala tayong mga gamit, mano-mano nating paglinis. Mas mainam to kung mayroon tayong yung pintura, yung pang spray, high temperature. Isprehan to siya para gumanda. Ang kaso wala tayo nun eh. Mahal kasi yun eh. Sa mga 500 sobra ata. So hindi ko alam, basta mahal yun. So linisan ko lang muna dito din sa kabila para sure ball siya pag
pag testing natin mamaya. Hopefully nga ito lang yung sira niya. Kasi pag hindi to siya okay, dito naman tayo sa kanyang safety device mag tingin. Kasi yun lang naman ang mga posible nga na damage, kaya namamatay yung unit natin pag sinindihan. Mayroon akong experience dito, gaya nito, nagsundot ako, tapos nung nasundot ko na, siyempre ganito, pabalik-balik, naputol yung sinundot ko. So ang laki ng problema, kasi binaklas ko pa itong nozzle na to para matanggal yung lahat. So ingatan lang nyo pag pagsundot. Pag alam na niyo yung medyo marupok na yung panundot nyo, putulin, palitan nyo ng bago. Isang gamitan lang, kasi hindi naman yun stainless bronze lang Mas mainam kasi kung stainless, kasi matibay. Sa pagbalik na ito, hindi ka naman malito kasi may groove may guide siya. Be sure lang na hindi siya mauga-uga gaya niyan, kasi pag nauga, ibig sabihin hindi yun na ayos na ang paglagay. Dapat ayos para yung apoy niya hindi yung parang maingay na puputok. Ito yung guide niya, ito. Tapos dito rin sa baba mayroon ding ito yung head burner, tapos yung sa baba yung crown. Ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta dito yun yung tawag. Ito naman yung cap, so takip. Ayusin niyo yung pagkabit para okay yung buwan ng apoy. So i-try natin. Gumana na yung gitna. Ulitin natin dito sa malaki, sa high. So ayan na, hindi na siya namatay. So doon lang pala ang may problema, kasi kung doon nagka-problema sa kanyang safety device, medyo matagal-tagal pa yon, o kaya dito sa knob na hinawakan ko. Titingnan natin dito sa kanyang gitna. Pakita natin sa gitna. Ayan diba may apoy na siya. Yun yung nagpainit sa safety device, kaya tuloy-tuloy na yung pag-release ng gas niya. Kung napansin mo, medyo mapula yung mga flame natin. Ayan medyo mapula. Ito yung effect sa medyo kalawangin na yung mga takip. Ito, medyo may mga kalawang na. So yan yung effect, kaya dapat malinis yan siya. So ganun lang kadali guys. Salamat sa inyong panonood. Sa ulitin, bye bye.